Tapos na nga po ang NBA trade deadline mga idol ngayong taon. May ginawa bang move ang team mo? Tignan natin yan dito sa ating part 2. Yung bulto ng mga trades na nangyari nung isang araw at nung araw bago noon ay andito po sa video na ito. Yung part 1 natin, panoorin nyo na lang. Then yung hindi natin nasabi noon kasi hindi pa mga nangyayari, heto na po, kinumpile na natin ulit. Ayo Dosunmu tinrade na ng Chicago Bulls kasama si Julian Phillips papuntang Mini kapalit ni Rob Dillingham, Leonard Miller at 4 na second round picks. Hindi ko alam talaga kung ano yung binabalak nitong Bulls idol. Kumuha na naman sila ng isa pang point guard. Itong si Dosunmu, guard naman din pero he can play like a wing player. Galing dumepensa. Pero si Dillingham, pang point guard ang size, tapos pang 2 guard naman ang laruan. So yung guards ngayon ng Bulls no ay sina Josh Giddey, Rob Dillingham, Jaden Ivey, Trey Jones, Colin Sexton, Anthony Simons, tapos may mga two-ways pa sila na point guards din, Yuki Kawamura at si Mac McClung. Grabehan talaga sa dami ng guards itong Bulls. Next natin ay yung pag-trade ng Lakers kay Gabe Vincent at ang kanilang 2032 second rounder papuntang Hawks kapalit ni Luke Kennard. May sariling video na yung trade na ito idol. Ito po yung thumbnail niyan and ayun nga, may sharpshooter na pong nakuha ang Lakers in Luke Kennard. Hindi man defensive player to no, pero sa tingin ko ay upgrade na rin yan kaysa kay Gabe Vincent na kahit solid dumepensa, binubuli pa rin naman ang kalaban dahil sa liit niya sabay non-existent din yung opensa. Goods na rin to sa LA. Then ito po, 3-team trade ng Suns, Bucks pati Bulls kung saan makukuha po ng Bucks sina Nigel Hayes Davis pati Ousmane Dieng. Nakaka-trade lang din. Tapos makukuha naman ng Phoenix sina Cole Anthony at Amir Coffey. Then sa Bulls naman, ang makukuha nila ay si Nick Richards. Ito po yung unang trade na ginawa ng Bucks matapos silang sabihan ang mga teams na hindi na pala nila ite-trade si Giannis. At least dito nakakuha rin po ng big yung Bulls na established na. Babad-tomatic sa Chicago si Richards at wala na rin po dun si Vooch. Then ang daming Celtics trade din dito idol. Una ay ito, Chris Boucher ay tinrade na papuntang Jazz. Walang detalye kung sino yung kapalit o kung ano. Josh Maino tinrade din papuntang Nets. Tapos Xavier Tillman tinrade naman papuntang Charlotte Hornets. Parehas yan, walang details kung ano po ang nakuha ng Boston pabalik. Pero probably wala kasi dahil sa mga ginawang trades ng Celtics na ito, wala na sila sa luxury tax. Tapos yung Knicks, may minor trade na ginawa rin po dahil tinrade nila ang kakakuha nilang player na si Dalen Terry sabay 2 second rounders papuntang Pelicans kapalit po ni Jose Alvarado. With this move, may established na backup point guard na makukuha tong Knicks, though maganda naman din po ang pinapakita ni Deuce McBride pati Kolek. Though itong si Jose kasi ay maganda rin ang hustle kahit undersized. Pero hindi ko sure if good deal ba ito kasi 2 second round picks ang ginive up nila para lang kay Alvarado Then sa Denver, tinrade nila si Hunter Tyson, bench warmer to kasama ang 2032 na second round pick papuntang Nets para sa isang second rounder din ngayong 2026. Eric Gordon, bangko na lang din to mga idol, ay tinrade na ng Philly kasama ang 2032 second round pick swap papuntang Memphis naman. Ang move na ito ay para makapag-open up ng roster spot at pinapirma nila si Dom Barlow ng standard na kontrata idol. Then probably ang pinakamalaking trade din kaninang madaling araw no, itong si Ivica Zubats and Kobe Brown to Pacers kapalit ni Ben Mathurin, Isaiah Jackson, 2 first round picks at isang second round pick mga idol. Medyo hindi na rin surprising ang trade na ito kasi may mga balita na rin na sinashop na ng Clippers tong si Big Zoo. Ang pinagtataka ko lang, bakit kaya binablow up na ng Clippers ang team nila kahit na isa sila sa mga best teams ng NBA in the last 20 games? Sayang si Harden nga tinrade tapos ngayon naman itong si Zubats. May niluluto itong Clippers mga idol at mukhang hindi naman sila nagre-rebuild talaga. Solidong Ben Mathurin naman ang kanilang nakuha no, sabay may picks pa. Tinrade talaga nila si Zubats sa panahon na sobrang taas pa ng value niya at goods naman din ang nakuha nitong Clippers na kapalit. Then para sa Pacers, ayan may center na ulit sila na borderline all-star, sabay talagang makakatambal ng maayos ni Hali pag nakabalik na siya sa paglalaro. Good trade to para sa akin for both teams. Si Tyus Jones idol kaka-trade lang sa Hornets tinrade naman ulit papuntang Dallas kapalit ni Malachi Branham na ganun din po ang sitwasyon. Wala nang point guard tong Dallas kaya magandang move to na nakuha nila si Jones na isa sa mga more efficient guards ng NBA din. Then ito po hindi trade pero nakagugulat din na binitawan lang ng Nets si Cam Thomas. Isa to sa mga mahuhusay nilang guards pero inichapwera lang ng ganyan. Ngayong season, nag-average po si Cam ng 15.6 points and 3.1 rebounds per game pero binitawan lang siya na parang wala lang. Wala rin daw kasing may gustong kunin siya sa trade Tapos may expiring pa to na kontrata sa Nets. Last season, 24 points per game ang ina-average niya. Tapos ngayon, wala na siyang team. Goes to show lang din na hindi lang talaga scoring ang trip ng mga teams Dapat multifaceted player ka rin. Balian lang po yung mga natirang nangyari sa mismong trade deadline mga idol. Ngayon, magfo-focus na po tayo sa buyout market so hindi na po na-trade si Ja Morant,
hindi rin po na-trade si Giannis, in which silang dalawa yung ine-expect ko na matitrade talaga. Pero wala, baka hindi na-tripan ng mga teams nila ang offers na binigay ng iba, in which hindi naman din sila dapat magpalugi. So ano, nag-improve ba ang team mo sa ginawa nilang trade? Ilagay nyo lang idol ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.